Embrace God Mission. Yan. Yan po ang kailangan po nating yakapin natin ng bawat isa sa atin. Ang mission ng Diyos. Kaya noong 2025 na hindi na tayo nakasunod sa mga mission ng Diyos sa bawat isa sa atin, kailangan 2026 dapat ay magampanan po natin to bilang mananampalataya, bilang lingkod ng Diyos, at bilang tinawag ng ating Panginoong Hesus. Dahil kaya po nagpunta ang ating Panginoong Hesus, bumaba sa lupa, sinakripisyo ang kanyang buhay dahil meron siyang meron siyang mission sa lupa na abutin ang mga makakasalanan. Abutin. Yun lang naman po kasi ang mission lang naman ng ating Diyos, at yun lang naman lang din po ang mission ng bawat isa sa atin. Kaya po tayo pinili at tinawag para makatuwang ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga mission, ang abutin ang mga kaluluwa. Kaya itong 2026, nawa makamit natin, maipagpatuloy natin ang mission ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya embrace God mission. Amen? Kaya ano ba yung unang mission ng ating Panginoong Hesus na dapat nating tularan, yakapin, sundin, gawin? Kaya yung una, have the eyes like Jesus. Yan. Ano ba sa Tagalog yan? Sabi, magkaroon ng mga mata tulad ni Jesus. Yan. Pero bago natin itakil ito, sabi nga po, embrace God mission, sabi nga po sa Colossus chapter 3, verse 1 to 2. Sabi po, ayan, kung kayo nga muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Wow! Na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ito po. 2. Ituon ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Maliwanag pong sinasabi, mga kapatid. Ituon ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. May sinabi mo bang sa lupa? Pagka sa lupa po, itinuon nyo ang ating mga pag-iisip, sigurado po, hindi po tayo makakasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi po natin magagawa ang misyon na ipinagagawa ng Diyos sa bawat isa atin kung ang ating isip ay itututok dito sa lupa. Dahil dito sa lupa, ang mga bagay na nandito ay hindi maganda sa kalulugod sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Kaya dapat ang ating puso, ang ating isip, nakatuon sa langit. Kaya ano yung mga bagay na yan? Sabi, have the eyes like Jesus. Ayan, magkaroon ng mga mata tulad ni Jesus. Ano ba ang mata ng ating Panginoong Hesus? Tingnan po natin ang mata ng ating Panginoong Hesus. Sa tingin nyo po ba? Ano po ba ang mata ng ating Panginoong Hesus? Sa tingin nyo po, sa isip nyo lang, sa isip nyo lang, sa isip nyo lang. Ito po ang mata ng ating Panginoong Hesus. Sa Mateo chapter 9, verse 36 to 37. Sabi, ito po mga kapatid, tingnan nyo po ito po yung dapat ating gayahin tulad ng mata ng ating Panginoong Hesus, dahil tayo po itinawag ng ating Panginoong Hesus para sa mga kasalanan, para sa mga taong walang tamang relasyon sa ating Panginoong Hesus, para sa mga naliligaw. Amen? Sabi po sa 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y nangangamba at nanlulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. Pag ang isang tao ay walang pastol sa kanyang buhay, sigurado po, ligaw po yan. Like ng mga tao sa sanlibutan. Pero tayo, na mga may pastol sa ating mga buhay, kahit papaano, hindi tayo naliligaw. Kasi, nasa presensya tayo ng ating Panginoon. Kaya dapat, bilang mananampalataya, bilang lingkod ng ating Panginoong Hesus, pakasakop tayo sa ating mga tupa. Amen? Sakop tayo mga kapatid. Dahil kung tayo ay lalayo sa Diyos, dahil kung tayo ay hindi makikinig sa mga pastor, maliligaw po tayo. At ang mga tupang hindi nakikinig sa mga pastor, naliligaw. 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 Naliligaw.
Kaya dapat po, tayo po ay palaging nasa church upang hindi tayo maligaw at upang tayo makarinig ng salita ng mga pastol na nagtutuwid at nagtatama sa atin. Hindi po tayo ililigaw ng mga pastol. Hindi po tayo ipahihiya ng mga pastol. Bagkos tayo po itatama nila at itutuwid at dadalhin tayo sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Glory to God. Yan po ang mata ng ating Panginoong Hesus. Dapat ganyan din po ang mga mata natin, mga kapatid. Hindi yung tayo pipikit para antokin, para maupo lang dyan. Dahil pag ang mata natin ay inaantok, hindi po natin kasama ang Espiritu ng ating Panginoong Hesus. Amen? Although hindi natin maiwasan po talaga na tayo antokin sa loob ng church. Kasama, sarap po talaga matulog sa loob ng church. Kaya ito po, may isang kwento. Sabi, kwento lang to ha, kwento lang. Si Satanas at si Jesus nag-usap. Si Satanas at si Jesus nag-usap. Sabi, nagparamihan sila ng ng member ng mga sumasampalataya sa kanya. Oo, nagparamihan sila. Sabi ni Satanas, sige, sumama ka sa akin, ipapakita ko sa iyo yung mga kakampi ko, yung mga naniniwala, nananampalataya sa akin. Una, dinala sa sabungan. O, nagpunta sila sa sabungan. O, kita mo, sabi Jesus, kita mo, lahat yan. Sabi ni Stas, akin yan. Tumo, kahit araw ng linggo, nagsasabong yan sila, hindi nagpupuri sa'yo. Tama naman, di ba? Talagang lahat sila kay Satanas. And then, sa mga umaati ng mga birthday party, mga pesta pang sa mga na araw ng linggo, yan, sa akin pa rin yan. Kasi kung araw ng linggo, dapat nasa tahanan mo yan, nagsisimba at nakikinig ng Diyos, ng salita ng Panginoon. Walang magawa si Jesus. Sabi naman ni Jesus, sige, sumama ka naman sa akin, sa church tayo magpunta, sa simbahan tayo nagpunta. Okay, sumama si Satanas, kasi yun ang usapan nila. Pero sabi ni Satanas, Jesus, hindi lahat na nasa simbahan ay nakatuon sa iyo at nakikinig sa iyo. Tingnan mo, yun natutulog. Dahil kung yan ay natutulog, dapat kung yan ay sa iyo, dapat nakikinig yan sila ng salita ng Diyos. Kwento lang po yun. Huwag po kayo maniniwala doon. Tinatanggal ko lang po yung antok nyo. Amen? Tinatanggal ko lang po. Huwag po tayo maniwala doon. Kwentong barbero lang po yun. Okay, sige po, tuloy po tayo. Tinanggal lang po natin yung ating dok. Okay. Sabi, nang makita niya na napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y nangangamba at nalulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. Kaya mga kapatid, kailangan po natin ng pastor, kailangan po natin ng Diyos sa ating mga buhay upang tayo hindi manlupaypay, upang tayo ay hindi maligaw. Amen? Okay, 37. Mabilis lang po tayo kasi meron po tayong tinatawag na communion. 37. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, yan, ito na po ang tinutukoy. Tayo na po ito yun. Sa panahon ng ating Panginoong Hesus, sila Pablo, sila Simon, kung sino yung kanyang alagad, yun. Pero ang tinutukoy po ng ating Panginoong Hesus, tayo na po ngayon. Tayo na po. Sabi, kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami ng aanihin, ngunit kakonti ang manggagawa. Ikaw at ako, manggagawa po tayo. Pero ang tanong, gumagawa po ba tayo? Gumagawa po ba tayo? Gumagawa po ba tayo? Gumagawa po ba tayo? Yun ang tanong eh. Sabi, tunay na napakarami ng aanihinin, ngunit kakonti ang manggagawa. Sino po? Gumagawa po tayo? Lahat po tayo ay manggagawa. Huwag niyo lang pong iasa sa mga pastor ang pag-abot ng mga kaluluwa. Lahat po tayo ay tinawag ng ating Panginoon para po tayo ay gumawa at abutin ang mga kaluluwa na walang tamang relasyon at abutin ang mga tupa na mga naliligaw. Ito po ang kailangan po natin gawin. Kaya, have the eyes like this. Tama ba yung pronounce ko po? Have o have? Have, ano po? Have, no? Yun. Have the eyes like Jesus. Kaya, magkaroon ng mga mata tulad ni Jesus. Yun po ang ating kailangan gawin. Magkaroon po tayo ng mata
na tulad ng ating Panginoong Hesus. Huwag tayong maging magbulag-bulagan sa ating mga nakakita. Huwag tayong magbulag-bulagan sa ating mga kapatid na walang tamang relasyon. Kailangan po natin silang bahagian ng salita ng Diyos. Kailangan po natin silang dalhin sa loob ng church upang hindi po sila maligaw, upang hindi po sila maglupaypay at sila po ay magkaroon ng kalakasan, kagalakan sa kanilang buhay. Amen? Hallelujah. Glory to God. Yan. Kaya ikaw at ako, pinili at tinawag ng ating Panginoong Hesus. Sabi, sa Mateo chapter 28, verse 18 to 20. Ito po mga kapatid, bakit po tayo natatakot pagdating sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesus? Huwag po tayong matakot mga kapatid. Dati-dati po mga kapatid, sa totoo, ganun din po ang aking laman ng puso. Takot na takot talaga po ako na mag-share, magbahagi ng salita ng Panginoon. Pero simula po talaga nung inilapit ko po ang aking buhay sa ating Panginoon, simula talaga nung ako'y nananalangin ng madaling araw, simula talaga ikinumit ko ang aking buhay, parang talagang naandon ang pagsama ng ating Panginoong Hesus. Sasamahan po tayo, huwag po tayong matakot. Ipagkatiwala po natin ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Pero kailangan lang po nating gawin ang mga bagay na ipinag-uutos ng ating Panginoong Hesus. Dahil kung hindi natin ito gagawin, tuluyan tayong ilulukmok ni Satanas na patuloy tayong dadayatin ang ating mga puso at isipan para hindi makasunod sa kanyang kalooban at kagustuhan. Kailangan po natin magtiwala. Kaya huwag po tayong matakot. Sabi, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Ibig sabihin, makapangyarihan talaga ang ating Panginoong Hesus at siyang sasama sa atin. Next verse, sabi. Kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Baptismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun po ang kailangan natin gawin. Kailangan po nating humayo para po sila ay bahagian ng salita ng Diyos at patanggapin. Baptismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Dahil po hindi po natin ito gagawin, hindi po sila magkakaroon ng kaligtasan. Kaya po tayo tinawag ng ating Panginoon para po magkaroon ng kaligtasan ang lahat ng mga kaluluwa na walang tamang relasyon sa ating Panginoon. Ito po ang kailangan po natin gawin. Ito po ang kailangan natin embrace God mission sa bawat isa atin. Yakapin po natin ang mission ng Diyos sa bawat isa atin. Amen? Last verse 20. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi. Kasama natin palagi ang ating Panginoong Hesus. Anong itinatakot natin? Anong itinatakot natin? Kasama natin siya. Kasama natin siya mga kapatid. Kaya huwag po tayong matakot hanggang sa katapusan ng panahon. Amen? Huwag po tayong matakot mga kapatid. Sasamahan po tayo ng ating Panginoong Hesus. Maniwala, manampalataya lang po tayo. Kaya nga lang, kung wala talaga tayong pananampalataya, kung hindi tayo naniniwala sa ating Panginoong Hesus, wala. Hindi kikilos ang presensya ng ating Panginoon. Hindi tayo sasamahan ng ating Panginoong Hesus. Dahil kailangan nating manampalataya at maniwala sa ating Panginoong Hesus upang tayo samahan niya, upang tayo ay kumilos sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Tuyo na naman. Tuyo. Hallelujah. Ay, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Ayan. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Sabi. Kaya, yakapin natin ang misyon ng Diyos. Dahil tatanggap tayo ng gantimpala ayon sa ating mga gawa. Yun, tatanggap po tayo mga kapatid. Dahil sinabi sa 2 Corinto chapter 5, verse 9 to 10. Hallelujah. Sabi, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. 10. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan
maging mabuti o masama. Kaya mga kapatid, tayo po ay tatanggap ayon sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. Ang kailangan lang po natin, siyempre kung gusto natin tumanggap ng mabuti, embrace God mission. Amen? At kung ayaw naman natin tumanggap ng mabuti, sige po, yakapin po natin ang sanlibutan ito. Amen? Napakasimple po mga kapatid. Napakasimple po. Yakapin lang po natin ang misyon ng Diyos upang tayo ay tumanggap ng mabuti. Pero kung ayaw natin, sige, go! Hayo kayo. Yakapin nyo, yakapan natin ang sanlibutan ito kung gusto nyo tumanggap ng masama. Amen? Hallelujah. Simple lang po mga kapatid. Have the eyes like Jesus. Amen? Magkaroon tayo ng mga mata tulad ni Jesus. Okay? Hallelujah. Pangalawang puntos mga kapatid. Ayan. Have the heart like Jesus. Ayan. Magkaroon ng puso tulad ni Jesus. Kaya ano po ba ang puso ng ating Panginoong Jesus? Ano po ba? Ang puso ng ating Panginoong Jesus, muli simpleng-simple po. Sabi sa Mateo chapter 9, verse 35 to 37, ito po ang puso ng ating Panginoong Jesus. Sabi po, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga lungsod at mga nayon. Ayan. Na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang magandang balita ng kaharian at pinapapagaling ang bawat sakit at bawat karamdaman. Yan po ang puso ng ating Panginoong Hesus. Next verse. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nangangamba at nalulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. Yan po ang puso ng ating Panginoon. Next verse. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Amen? Ang puso po ng ating Panginoong Hesus, makapagligtas siya ng maraming makakalwa. Ang puso po ng ating Panginoong Hesus, magpagaling sa anumang uri at saka karamdaman. Ang puso ng ating Panginoong Hesus ay magpatawad sa lahat na may kasalanan. Ganun po ang puso ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po siya bumaba rito sa lupa upang ang lahat ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dahil have the heart like of Jesus. Sino po ang makakagawa sa bawat isa sa atin na iahandog ang kanyang buhay para ang lahat ng mga tao sa sanlibutan ito ay maligtas at magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang. Kaya ba natin gawin yon? Walang makakagawa nun kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Pero kung totoo ang puso natin sa paglilingkod, kung totoo ang puso natin sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesus, kaya nating gawin ito na ihandog ang ating buhay sa pamamagitan ng pag-share, ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga kamag-anak natin, sa mga kapwa natin, sa mga kaibigan natin na walang tamang relasyon sa ating Panginoong Hesus. Pero kung ang ating puso, ang ating isip ay kaplastik sa harapan ng ating Panginoong Hesus, hindi natin kayang gawin yan. Mananatili tayong nakaupo sa upuang ito. Amen? Hindi natin kayang gawin yan. Kung ang ating puso ay hindi totoo sa harap ng ating Panginoon, hindi natin kayang gawin yan. Mananatili lang tayo nakaupo dyan at hindi natin ibabahagi ang salita ng Diyos sa mga kaluluwa na walang tamang relasyon, sa mga kaluluwa na nangangailangan ng salita ng Diyos para ang bawat isa ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi natin kayang gawin yan, mga kapatid. Pero ang puso natin ay totoo, magagawa natin yan. Kahit tayo lapastanganin, kahit tayo siraan, ipatuloy natin ipapahagi ang salita ng Diyos sa mga nangangailangan. Amen? Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Kaya have the heart like Jesus. Magkaroon tayo ng puso tulad ni Jesus. Hindi puso na magmataas. Hindi puso na nagmamayabang.
Hallelujah. Tinawag at pinili tayo ng ating Panginoong Hesus para makasunod sa kanyang kalooban. Kaya lahat ba tayo nakakasunod sa kanyang kalooban? Hindi. Sa pamamagitan ng pagmamataas at pagmamalaki at hindi natin pagsunod sa kanya, ganun din sa bawat pastor. Hallelujah. Pero kung totoo ang ating puso, hindi tayo magmamataas, baggot tayo ay magpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Hindi po ako galit, mga kapatid. Itinuturo ko lang po ang katotohanan. Dahil dapat po tayo ay palagi nasa katotohanan, mga kapatid. Dahil kung tayo sumasamba lang dito, na hindi totoo ang ating puso, dinadaya lang po natin ang ating mga sarili. Dinadaya lang po natin ang ating Panginoon. Dapat maging totoo po tayo. Have the heart like Jesus, mga kapatid. Ang 2025, na tayo nagkulang sa harapan ng ating Panginoong Hesus, nawa itong 2026, maging totoo na po tayo sa harapan, sa mata ng ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Ang puso ng mga apostol, handa silang mamatay. Ayan. Kahit pinag-uusik sila ni Saulo, mapangaral lang nila ang salita ng Diyos. Kaya nung sa panahon talaga ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang mga apostol, yung kanyang mga alagad, grabe yung kanilang pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Grabe ang kanilang mga puso pagdating sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Kahit sila ay saktan, kahit sila ay patayin, patuloy silang ahayo, maipangaral lamang ang salita ng Diyos. Dapat ganun din tayo, mga kapatid. Dahil tayo na po sa panahon ngayon. Dapat ganun din po tayo. Sabi sa Gawa, chapter 8, verse 1 to 4. Ayan, sa panahon na pinag-uusig na po yung mga apostol noon, yung mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Dapat ganun din po ang ating puso. Kapares po ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Sabi, si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kanya ng araw na iyon. Nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria, maliban sa mga apostol. Next verse. Inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan. Grabe. At sila'y tumangis ng malakas dahil sa kanya. Next verse. Ngunit winawasak ni Saul ang iglesia sa pamamagitan ng pagpapasok sa bahay-bahay, kinakaladkad at ang mga lalaki at babae at sila'y pinapasok sa bilangguan. Imagine nyo, mga kapatid, yung mga apostol noon, mga dati, grabe. Dahil sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesus, sila po ay kinukulong, kinakaladkad, pero talaga ang puso nila, handa silang sumunod sa kalooban ng ating kahit sila'y ibilanggo, kahit sila'y patayin. Tayo kaya po kaya natin gawin ito? Hindi natin kayang gawin. Yung pagsimba na nga lang po ng linggo, nahihirapan tayo No? Hindi natin kayang gawin. Yung sumimba lang tayo ng linggo, nahihirapan tayo Yung bumalik ng linggo ng gabi, nahihirapan tayo Yung midweek, nahihirapan tayo. Yung manalangin, araw-araw, hindi natin magawa. Aminin ba't natin hindi? Yung magbasa ng banal na kasulatan, hindi natin magawa. Yung pa kaya na tayo papatayin, ibibilanggo. Pero ang puso ng mga apostol mga kapatid, ganyan sila, ka-devoted sa ating Panginoong Hesus. Kahit sila ibilanggo, kahit sila patayin. Pero tayo, nasa ng ating puso? Kapares ba kaya ng puso ng ating Panginoong Hesus? Hindi. Dahil sa pagsimba lang ng linggo ng umaga, hindi natin magawa. Pagsimba lang ng linggo ng gabi, hindi natin magawa. Pagsimba lang ng midweek ng gabi, hindi natin magawa. Pagbabasa ng Bible, hindi natin magawa. Sa panalangin, hindi natin magawa. Gawin po natin ito, mga kapatid, para po sa atin itong lahat. Dahil pag ginawa po natin ito po'y ating kalakasan at pagpapalain po tayo ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Have the heart like Jesus. Magkaroon ng puso tulad ng ating Panginoong Hesus. Kaya kailangan wala tayong itatangi sa pag-abot ng kaluluwa. Wala dapat tayong itatangi. At
Alam mo, ang gusto ng ating Panginoong Hesus, yung totoong paghahandog, yung handog, hindi yung presensya mo. Ang gusto talaga ng ating Panginoong Hesus, yung totoong puso talaga ito. Sabi sa Mateo chapter 9, verse 13, ito mga kapatid, kahit ikaw po ay naandyan, umaaten, nagbibigay, although, ano yan parang ID po natin yan. ID po natin yan para sa ikaliligtas natin Pero hindi yan ang makakapagligtas sa atin. Hindi yan ang makakapagligtas sa atin. Kung sa way lang yan, susi lang yan, way lang para tayo pagpalain. Pero hindi po yan ang gusto talaga ng ating Panginoong Hesus, yung totoong paghahandog. Yung maabot mo yung mga kaluluwa. Mo. Talaga ang puso ng ating Panginoong Hesus is abutin talaga ang mga kaluluwa. Yun po talaga ang puso. Kaya ikaw at ako, tinawag at pinili ng ating Panginoong Hesus para abutin ang mga kaluluwa. Hindi para tayo maupo lang, magbigay dyan, manalangin, sumamba. Hindi. Ang kailangan po talaga natin, abutin ang mga kaluluwa. Pero wag tayo magtatangi. Kasi minsan ang iba sa atin, sa paghayo, sa pag-abot ng kaluluwa, sa pag-share ng bahagi ng salita, meron tayong pinipili. Pag nakita mong parang pulube, ayaw mo nang kausapin, ayaw mo nang lapitan. Ayaw, hindi tama yun, hindi maganda yun. Dapat wala tayong itinatangi. Sabi sa Mateo chapter 9, 10 to 13. Sabi po, 10. 9, 10. Yan, sabi. Habang nakaupo siya sa may hapagkainan sa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan at upupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Basahin niyo po mga kapatid, malinaw na inaano rito. Sige po. Nang makita ito ng mga Paraseyo, sinabi nila sa kanyang mga alagad, bakit nakikisalo ang inyong guro? Tinutukoy pong guro dito ang ating Panginoong Hesus, Ang ating Panginoong Hesus. Sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Ito ang sagot ng ating Panginoong Hesus. 12. Sabi po, ngunit nang marinig niya ito, ay sinabi niya, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan na manggagamot, kundi ang mga may sakit. Amen? 13. Kaya, humayo kayo at pag-aralan ninyo kung ano ang kahulugan nito. Malalim po talaga. Kung hindi po tayo talaga palagi nag-aaral ng salita ng Diyos, ang hirap po unawain ng mga salitang ito. Kaya dapat palagi tayong umaatin sa gawain ng ating Panginoon para tayo nakakapakinig ng salita ng Panginoon at dapat palagi tayo nagbabasa ng banal na kasulatan upang maunawain ang salita. Kasi malalim po talaga ang salita ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung hindi po tayo malawak ang kaalaman, maliligaw po tayo. Sabi kaya, humayo kayo at pag-aralan ninyo kung ano ang kahulugan nito. Habang ang ibig ko, habag ang ibig ko. Habag. Habag daw ang gusto ng ating Panginoong Hesus. Hindi sinasabing, tights ang gusto ko. Wala, di ba? Hindi sinabi, presensya ang gusto ko. Anong gusto ng ating Panginoong Hesus? Habag ang ibig ko at hindi handog. Yun ang tinutukoy ko mga kapatid. Hindi handog. Ano ba yung handog? Yung umating ka sa gawain ng ating Panginoon, paghahandog yan. Yung magbigay ng mga tithe, paghahandog din yan. Pero ang gusto ng ating Panginoong Hesus, habag. Ano po? Bakit habag? Puso ang kailangan po. Puso mga kapatid. Sabi, habag ang ibig ko at hindi handog sapagkat hindi ako pumarito upang tawagin ang matuwid. Kaya mga kapatid, kayo po, kung maaaring nga po, ayoko na talagang tumayo dito para kayo ay pangaralan na Dapat talaga tayo sa labas na Kasi tayo po, nakakarinig na po tayo ng salita ng Panginoon. Alam na natin ang salita ng Panginoon. Kaya dapat, sa tuwing tayo mga ngaral ng salita ng Panginoon, may mga bago. Dahil, sabi sapagkat hindi ako pumarito upang tawagin ang mga tuwid. Alam naman mga kapatid, isa na po kayo sa matutuwid. Kasi alam na po natin ang salita ng ating Panginoong Hesus at tinanggap na po natin ang ating Panginoong Hesus bilang sariling tagapagligtas ng ating buhay. Kaya hindi na dapat tayo pangaralan Pero bakit nangyayari ito? Kasi ang mga Kristiyano makukulit at matitigas ang ulo.
Kaya kailangan pa rin natin gawin. Pero ang gusto talaga ng ating Panginoong Hesus, kundi ang mga makasalanan. Yan po ang kailangan po nating bahagian. Amen? Hallelujah. Kaya ikaw at ako ay pinili at tinawag ng ating Panginoong Hesus para bahagian ang salita ng Diyos. Ang mga makasalanan, hindi na po tayo. Kasi ano na po tayo, matutuwid na po tayo. Although nagkakasala pa rin, hindi natin maiwasan ito. Kasi nasa laman po tayo. Amen? Pero kung tayo patuloy na ihahandog natin ang ating buhay sa ating Panginoon, kung patuloy tayong mananalangin, at kung patuloy tayong mananalangin at mag-aayuno, makakaiwas po tayo sa mga gawa ng sanlibutan. Kaya, mga kapatid, salamat sa buhay nyo, sa katapatan, sa pag-atid sa gawain ng ating. Salamat. Pero, ang gusto po talaga ng ating Panginoong Hesus, ang mga kasalanan ang mabahagi ng salita ng Diyos. Kasi, ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Gusto ng Diyos, lahat ay maligtas. Kaya ikaw at ako, salamat sa Panginoon, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Pero ang mga kaligtasan na tanggap natin, mga kapatid, mawawala yan. Nawawala yan, mga kapatid. Although, naibigay na, naipagkaloob na ng ating Panginoong Hesus ang kaligtasan sa ating mga buhay, pero pwedeng mawala yan sa pamamagitan ng pagsunod sa ating sa hindi magandang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Pwedeng mawala yan. Amen? Kaya kita-kikit na lang po tayo pagdating ng rapture. Amen? At nawa, pagdating po ng rapture, magsama-sama pa rin tayo na i-rapture tayo. Amen? Dahil yan ang gusto ng ating Panginoong Hesus, yan ang gusto ng mga pastor, yan ang gusto ng bawat isa atin, magkasama-sama tayo pagdating ng rapture. Amen? Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Kaya, yun. Muli, iinom po uli ako. Tuyo na po. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ayan, pangatlo. Nasa pangatlo na po tayo, mga kapatid. Pangatlong Embrace God Mission. Ayan, yakapin natin ang misyon ng Diyos. Ano po yung pangatlo? Yung una, have the eyes like Jesus. Pagkaroon ng mga mata tulad ni Jesus. Pangalawa, have the heart like Jesus. Magkaroon ng puso tulad. Sige po, Nay. Thank you po. Thank you, Nay. Yan. Pangatlo, have the urgency like Jesus. Ayan. Sa Tagalog, magkaroon ng pagmamadali tulad ni Jesus. Ayan. Ang ating Panginoong Hesus talagang hindi siya tumigil. Simula nung pagkabata siya, di ba? Talagang ilang taon pa lang siya, nangaral na sila ng salita ng Diyos. Dahil yun nga, gusto niya maligtas lahat ang mga tao sa sanlibutan ito. Ayaw niya mapahama. Kaya bata pa lang siya, nangangaral na siya ng salita ng Diyos. Ay tayo talagang matanda na. Bago tayo sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesus, kailangan may sakit na tayo. Bago pa kailangan pilay-pilay na tayo, may sugat na yung sunog na yung ating baga, yung ating atay sa paninigarilyo, sa pagginom ng alak, bago pa tayo sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Hindi ganoon. Hindi tama yun. Dapat hanggat bata pa tayo, sumunod na tayo sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Magmadali po tayo tulad ng ating Panginoong Hesus. Kaya have the urgency like Jesus. Kaya magkaroon ng pagmamadali tulad ni Jesus. Dahil sinabi sa Mateo chapter 9, verse 37 to 38. Ayan. Ikaw at ako ang tinutukoy dito, mga kapatid. Paulit-ulit ko sasabihin, ikaw at ako lang ang tutukuyin dito sa mga salitang ito. Amen? Sabi. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami na ang aanihin, ngunit kakunti ang manggagawa. Ayan, paulit-ulit, babalik lang po tayo. Dahil yan lang naman po talaga. Kaya tayo tinawag at pinili ng ating Panginoong Hesus para nga po sumunod sa kanyang kalooban at abutin ang mga kaluluwa. Next verse, ayan. Idalangin ninyo sa Panginoon ng anihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Iyon, mga kapatid, tayo po yun. Tayo po ang tinutukoy doon. Ipinadala na po kayo, ako, ikaw, dito sa church na ito, sa Victory Church sa Mandaluyong, para makatulong
sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Hindi lang po kami mga pastor, hindi lang po kami mga leader, lahat po tayo, ipinadala po tayo. Yan po ang misyon ng ating Panginoong Hesus. Kaya po ikaw ay naandito, ikaw at ako, dahil ang misyon nga po ay marami na pong aanihin. Tayo po ay magtutulungan, tayo po ay magkakasama, na aanihin ang mga kaluluwa na walang tamang relasyon sa ating Panginoong Hesus. Kaya ikaw at ako, tinawag hindi lang po para maupo dyan. Tinawag po tayo ng ating Panginoong Hesus upang abutin ang mga kaluluwa. Amen? Kaya magmadali po tayo. Magmadali po tayo tulad ng ating Panginoong Hesus. Sabi ko nga po, bata pa lang siya, nangangaral na sila ng salita ng Diyos ng ating Panginoon. Bakit? Alam niya ang mangyayari. At ngayon po, tayo po ay nasa sign of wonder na. Malapit na po ang paghukom. Diyos lang po ang nakakaalam. Marami na pong sign. Malalakas na lindol, malalakas na bagyo, kaguluhan, nagigerang basa-basa. Sign of wonder yan. Kaya po, kailangan na po nating magmadali. Kailangan na po nating abutin ang mga kaluluwa. At kailangan wag po tayong huminto at tumigil. Magmadali po tayo. Amen? Dahil, have the urgency like Jesus. Amen? At magkaroon tayo ng strong conviction, habag sa mga kaluluwa. Amen? Dahil ang mata at puso ng Diyos, paki-plus po, Sister Nori. Ayan. Ito po, ayan. Tanggalin nyo na po yung 3 puntos. Yun na lang, simula sa A, D, F, at G. Yun na lang po ilagay nyo. Ayan. Para maging maganda yung pagbabasa. Ito na po, ang mata, puso ng ating Panginoong Hesus. Ayan. Sabi po, ayan na po. God desire everyone to be saved. Ano ba sa Tagalog yan? Yan. Ang puso ng Diyos, ang lahat ay maligtas. Sabi po sa 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 4. Yan po ang puso ng ating Panginoong Hesus. Sabi, ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. 4. Na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Iyan po ang puso ng ating Panginoong Hesus. Kaya, God desire everyone to be saved. Kaya sabi na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkilala ng katotohanan. Be before alos sa mga taong nawawala. Yun, yung be before alos sa mga taong nawawala. Dahil sabi sa Romans chapter 3 verse 23-24, ayaw ng Diyos na ang lahat ay mapahamak. Ayaw ng Diyos na ang lahat ay mapupunta sa impyerno. Kaya yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Next verse. 24. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Kaya ikaw at ako, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, tayo ay tunubos at naligtas dahil ayon ng ating Panginoong Jesus na ikaw at ako ay mapaimpyerno. Amen? Hallelujah! Kaya yung C, ayan, sa C, nasa na po yun? Ayan, there is life after death. Jesus, ayan, kulang. Sabi po, there is life after death. You will spend eternity either in heaven with Jesus or hell. Ayan. May buhay pagkatapos ng kamatayan. Ikaw ay gugugol ng hanggang alinman sa langit na kasama ni Jesucristo or sa impyerno. Ito po ang mangyayari sa ating mga buhay kung po tayo ay lalayo sa ating Panginoong Hesus. Amen? Dahil sinabi sa Hebrew chapter 9 verse 27, hallelujah! At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom.
may paghuhukom po talaga mga kapatid. Kaya kung po tayo ay mamamatay ng walang tamang relasyon sa ating Panginoong Hesus, at kung tayo mamamatay ng malayo sa ating Panginoong Hesus, huhukuman po tayo ayon sa ating mga gawa. Amen? Dahil sinabi nga rin sa Marcos chapter 8, verse 36. Ayan. Sabi. Sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao na makamtam ng buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Kaya mga kapatid, paalala po, useless, walang kwenta ang mga bagay sa sanlibutan ito. Makamit man natin yan, makantam natin yan, kung tayo naman po ay malayo sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya kailangan, habang tayo naglilingkod sa ating Panginoon, habang tayo sumusunod sa ating Panginoong Hesus, lumakad po tayo sa katotohanan. At dahil pag tayo po ay lumalakad sa katotohanan, mamatay man tayo, sa langit po ang punta natin. At yung mga blessing at pagpapala, salamat sa ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Last verse, Mateo chapter 25, verse 46. Hallelujah. Glory to God. Yan. At ang mga ito'y mapapunta sa walang hanggang kaparusahan. Ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya mga kapatid, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Malinaw na sinasabi na ang matuwid ay pupunta sa langit. Pero ang mga makasalanan, parurusahan. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, paalala lang po mga kapatid, kaya magmadali tayo, i-share ang pangalang Jesus ang makakapagligtas. Dahil Jesus is the only way to be saved. Gawa, chapter 4, verse 12. Hallelujah. I-share po natin mga kapatid ang pangalang Jesus na siya lang po ang tanging makakapagligtas. Sabi, walang kaligtasan sa kanino paman sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating kaligtasan. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Kaya magmadali po tayo mga kapatid. Ipangaral po natin ang pangalang Jesus. I-share po natin ang pangalang Jesus dahil siya lang po ang makakapagligtas sa atin. Amen? Hallelujah. Ganun din po sa John 14:6. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Amen? Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen? Hallelujah. Kaya, embrace God mission. Amen? Hallelujah. The Great Commission is a command. Amen? Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Huling paalala mga kapatid, stop competition and focus on the mission. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Embrace God mission. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah! Glory to God.